Hello mga taga-Barangay Gigi! Welcome back sa Red Paul Podcast! Merry Christmas sa inyong lahat! Bago tayo dumako sa episode 6, gusto naming magpasalamat sa inyong patuloy na suporta. Gusto rin naming ipaalala sa inyo na maliban sa panunood dito sa YouTube, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagbabasa sa Wattpad at pagdodonate sa Ko-fi www.ko-fi.com/redpaul. Minimum donation is $1. Anumang donation nyo ay makakatulong sa amin sa patuloy na paggawa at pag-improve ng content. Maraming salamat po! Kung may mga katanungan kayo tungkol sa Ko-fi, pwede kayong magpunta sa description for additional details. Episode 6 tayo ngayon. Gusto naming ipaalam sa inyo na episode 7 ang pinali ng spin-off na ito. Red Paul presents Episode 6 ng spin-off ng Milagrong Natamasa ni Ma'am Panata mula sa Ay, Parang Tanga, Volume 1. Mang Upo, Tay, Parang Empty. Ay! Tili ni Mang Upo na nakaupo sa sopa sa gitna ni na Junjun at Ano. Matapos madurog ang front door ni Ano. Pumasok sina Dambo at Tauhan Juan ng parang sindikatong may balak na mang-abdak ng mga tao sa bahay. Tinutukan ng baril ni Dambo ang mga nakatira. Nawala ang sofa sa utak ni Mang Upo. Natuyo ang bibig ni Junjun. Nabuwisit si Ano. Tumayo si Ano mula sa sofa at sinugod si Dambo. Hoy! Ba't mo naman tinadyakan yung pinto ko? Grabe ka! Nabasag na ng parang tanga! Ang mahal niyan! Ginawang drum ni Ano ang tiyan ni Dambo. Isang pantig, isang pukpok. Ano? Saway ni Junjun sabay hata kay Ano palayo kay Dambo. Ano? May baril siya! Alam ko. Ano ngayon? Sa tingin mo, Junjun, babarilin niya ako? Wala naman na sa lugar yun. Minasag niya itong pinto ko tapos babarilin niya pa ako? Bata ako? Napanganganan lang sina Junjun at Mang Upo sa sobrang hardcore ni Ano. Si Tauhan Juan natawa na dahil nun lang siya nakakita ng batang ganito. Si Dambo ay tahimik na nakatingin kay Ano. Ibinaling ni Ano ang atensyon muli kay Dambo at patuloy na ginawang drum ang tiyan nito. Ano? Babarilin mo ako kahit bata ako? Pulis tatay ko. Di ako natatakot sa baril mo. Tingnan mo, di mo ako mabaril. Duwag! Sinalo ni Dambo ang kamao ni Ano. Biko? Napahinto si Ano at napalingon sa mukha ni Dambo. Ilang beses kumurap ito. Tay? Ikaw nga! Hala! Napabayaan mo na yung sarili mo. Ang laki na ng tiyan mo. Tapos ang dami mo ng balbas. Hindi na kita nakilala. Nabitawan ni Dambo ang baril at kinarga ang kanyang maliit na hardcore. Sina Junjun at Mang Upo ay nagtinginan. Biko pala ang totoong pangalan ni Ano. Pero ang malala, hindi nila akalain na tatay ni Ano pala ang pumatay kay Lito the 15th. Natuldukan ang mala soap opera na reunion ng mag-ama nang itutok ni Tauhan Juan kay Dambo ang sarili nitong baril. Pulis ka? Ekspertong naikubli ni Dambo si Biko. Sinubukan nitong bawiin ang baril niya pero ekspertong umilag si Tauhan Juan. Inilabas pa ni Tauhan Juan ang kanyang sariling baril. Dalawa na ang baril ni Tauhan Juan. Hostage na silang lahat. Walang ilang minuto, nakasakay na sa likod ng truck sina Mang Upo at Junjun. Kasama ang mag-amang nag-reunite pa lang. Hinarap ni Dambo si Biko. Biko, paano ka nasama sa mga to?
Delikado tong mga to. Hindi nagustuhan ni Junjun ang tono ni Dambo. Delikado? Kami pa ni Mang Upo naging delikado. Ikaw tong pumatay kay Lito the 15th. Nanlaki ang mga mata ni Biko. Ano? Hala, napabayaan mo na nga yung sarili mo. Puro balbas ka na. Ang laki na ng tiyan mo kakainom. Tapos natuto ka ng mamaril ng senior citizen. Pulis ka pa naman. Nalito si Dambo. Kakainom? Hindi ako umiinom. Nababahuan ako sa alkohol. Pero naging lasenggo ka nung namatay si Nay. Natatandaan ko ilang beses kang umuwi ng lasing. Hanggang kinabukasan may hangover ka. 2 beses lang yun. Hindi ako naging lasenggo. Undercover ako. Inutusan akong hanapin si Senyora, yung leader ng Tapyas. Kaya nakipag-inuman ako sa mga tauhan niya. Humaba ang nguso ni Biko. Sige, hindi ka na lasenggo. Pero binaril mo pa rin si Lito the 15. Hindi ko naman dapat nabaril si Lito the 15. Lumundag kasi siya sa harap ni Mang Upo. Sumabog na si Mang Upo. Anong klaseng dahilan yon? Pinatay mo si Tito. Tapos sisisihin mo pa siya kasi niligtas niya ako. Kumunot ang noo ni Biko. Tumingin si Dambo kay Mang Upo. Gaya ng sabi ko kanina, GGPD ako. Undercover. Kaya lang ako nagpaputok para hindi ako pagdudahan ng mga tauhan ko. Mang Upo, hindi ko alam kung naaalala nyo, pero hindi ko sa inyo tinutok ang baril. Kung sa inyo ko tinutok yun, dapat tinamaan pa rin kayo dahil tumagos yung bala. Natahimik si Mang Upo. Nakita ni Junjun ang itsura ni Mang Upo. Pero nakapatay ka pa rin. Saka si May. Binaril mo si May. Tiningnan ni Dambo ng diretso sa mga mata si Junjun. Pulis nga ako. Hindi ako mamamaril. Wala akong balak mamaril ng inosenteng sibilyan. Tinabig mo kasi ko, kaya tinamaan si May. Tandang-tanda ni Junjun na tinabig nga niya si Dambo. Pero may namatay pa rin. Alam ko. Pero hindi ako pwedeng sumuko nang hindi ko nagagawa ang 3 bagay na ito. Una, bilang parte ng GGPD, kailangan kong makita at maaresto ang leader ng Tapyas na si Senyora. Pangalawa, kailangan kong hanapin at singilin ang mga may kagagawan ng mga sumusunod na damages. Naglabas ng nakatuping listahan si Dambo at binasa ito. 1 sako ng fake rice, 2,650. Pinto, 11,560. Lamisita, 999.95. Carpet, 6,000. Base ni baby, 2-year sentence sa kulungan. At pangatlo, kailangan kong makita si Biko. Dahil nakita ko na si Biko, yung 2 una na lang. Pag natapos ko na yung mga yun, susuko na ako. Natahimik ang buong truck. Biko, nag-alala ako sa'yo. Akala ko, pag-uwi ko, pagkabili ng gatas, na-kidnap ka. Pagdating ko kasi sa bahay, wala ka dun. At parang may nagbarilan sa loob. Ha? May nagbarilan sa bahay natin? Ay, lumang tugtugin na yan. Iniiba mo na naman yung usapan. Nawala ka na naman, no? Lumabas ka na naman ng bahay. Tapos naligaw ka na naman. Hindi ako naligaw.
Nakita kita sa mga CCTV sa paligid. Lilinga-linga ka. Ilang beses kang umikot sa kalye malapit sa presinto. Oh, sige na. Nawala na naman ako. Ang tagal mo kasi bumili ng gatas kaya lumabas ako para arestuhin ka. Akala ko kasi naglasing ka na naman. Naka-20 na tindahan ako, kaya ako nagtagal. Napakalayo na ng inabot ko. Tumaas ang kilay ni Junjun. Naka-20 na tindahan? Wala ka bang nakitang gatas sa unang 19? Naghahanap kasi ko ng pinakamura. Nalabuan si Junjun kay Dambo. Eh kahit hanapin mo pa yung pinakamura, kung 20 na tindahan ang pinuntahan mo, di ba nasayang na pera mo sa pamasahe? Kaya nga naglakad lang ako. Napa-facepalm si Junjun at napasandal na lang sa wall ng truck. Napugik si Biko. Ganyan talaga si Tay. Lahat kinikwenta niyan. Hoy, lahat ng pag-iiba ng usapan. Hinarap ulit ni Dambo si Biko. Ba't ka sa mga to sumama? Ba't di ka nagtanong kung paanong pumunta sa presinto? Di ba yun ang sinabi kong gagawin mo pag nawala ka? Eh kasi naman, tingnan mo ikaw ngayon. Ang laki mo. Kung ikaw ako, tapos ako ikaw, natakot ka rin na magalit ako. Naalala ko 30 minutes lang ako nawala sa parke ni Jose. Nagalit ka na ng parang tanga. Anong 30 minutes? 5 oras yun. Napahilamos ng muka si Dambo. Hinarap ni Mang Upo si Biko. Ano? Ay, Biko, maayos naman pala ang tatay mo. Halatang mahal ka niya. Sa susunod, sumunod ka sa sinasabi niya. Buti na lang, hindi ka napahamak. Buti na lang, bahay namin ni Junjun ang natarget ng modus nyo. Kung hindi, baka kung kanino ka napasama at napasama ka na. Naniga si Biko. Biglang hindi na makatingin kay Dambo. Sumali ka sa modus. Kumibot ang ugat ni Dambo sa noo. Anong modus? Hindi ko alam. Basta nirecruit nila ako sa may Balingsiso. Sumali lang naman ako doon kasi kailangan ko magpakabuhay. Bata kasi ako na nawawala. Mapraning-praning na ang itsura ni Dambo at tumingin kina Mang Upo. Pakikwento sa akin kung ano ang lahat ng nangyari kay Biko. Nagpaawa si Biko kina Mang Upo at Junjun. Nag-alangan si Mang Upo dahil baka lalong mapagalitan si Biko. Si Junjun walang pag-aalinlangang inilaglag lahat ng mga kalokohan ni Biko mula noong ipinamodus nito si Mang Upo. Maraming salamat sa pag-aalaga nyo kay Biko. Malakas na nag-exhale si Dambo. Tila galing sa pinakamalalim na trench ang hininga nito. Hindi ko akalain na may kinalaman pala si Biko. Kaya tinatarget ni Senyora si Mang Upo. Nanigas na sa takot si Mang Upo. Si Biko napanganga. Tinatarget ni Senyora si Mang Upo? Ikinuwento ni Dambo ang naging usapan nila ni Senyora bago nila nilusob ni Tauhan Juan ang apartment ni Biko kanina. Binabana niya yung telepono. Tapos, nagbago isip niya. Tinawagan niya ako ulit. Sabi niya, kunin namin kayo at dalhin sa kanya ng buhay. Kumunot ang noo ni Junjun. Bakit? Kinuha kasi ni Mang Upo yung truck ni Tauhan 2. Natahimik ang apat sa likod ng truck. Parang binagsakan ng lahat ng sako ng fake rice si Biko. Mangiyak-ngiyak na si Biko sa bigat ng pakiramdam. Sorry.
Hindi ko talaga sinadya yun. Hindi ko alam na truck yun ni Senyora. Akala ko talaga yun yung truck ng mga kumag. Kamukhang kamukha talaga. Natunaw si Mang Upo. Naramdaman ni Junjun na talagang nagsisisi si Biko at napawi lahat ng inis niya. Nagbuntong hininga si Dambo. Naawa siya sa anak niya pero kailangang madisiplina ito. Biko, pagkatapos ng lahat ng to, grounded ka ng 1 taon. Tumango lang si Biko. Ilalagay ko sa listahan ko yung mga kumag na yun. Tama ba? 1 kumag 1, tapos 1 Jordan. Tumango si Biko at inilista nga ni Dambo ang pangalan ng 2 kumag bago ibinulsa ulit ang listahan. Biglang huminto ang truck. Lumingon si Dambo kay Junjun. Nandito na tayo. Pagbukas ng pinto, ako mauuna. Junjun, pag nakakita ka ng tsansa, itakas mo na yung truck. Biko, Mang Upo, dito lang kayo. Hindi ako marunong mag-drive. Ako na mag-drive. Tumango si Dambo at pumwesto na sa harap ng pinto. Napaisip si Junjun kung gusto niyang sumakay sa truck na si Mang Upo ang nagdadrive. Pero na-realize niya wala naman siyang choice. Tay, sama ako. Hinatak-hatak ni Biko ang damit ni Dambo. Alam na ni Tauhan na undercover ka. Delikado kung ikaw lang mag-isa. At least, kapag kasama mo ko, hindi siya mamamaril kasi bata ako. Nagkatinginan si Mang Upo at Junjun. Parehong naawa kay Biko. Tiningnan ni Dambo sa mga mata si Biko. Biko, delikado. Hindi lahat ng tao hindi mamamaril kasi may bata. Siguradong dadalin ako ni Tauhan 1 kay Senyora. Yun ang SOP sa tapyas kapag may nahuling traidor. Sa tagal ko nang nag-undercover, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Ito na ang pagkakataon ko para makita at maaresto siya. Nahati si Biko. Napilitan siyang tumango kahit ayaw niya kasi alam niyang importante ang misyon ni Dambo. Okay, pero mag-isa ka. Dapat tumawag tayo ng backup. Umiling si Dambo. Mahigit 20 years nang hinahabol ng pulis ang Smuggler King. Hindi nahuhuli. Lumaki na ng lumaki sindikato niya. Si Senyora, 10 taon nang nagpapatakbo ng tapyas. Tapos, may sindikato queen pang kumakalat ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Biko. 3 na malalaking sindikato sa GG? Tumango si Dambo. Napanganganan lang si Junjun. Nabahala si Mang Upo. Ayaw mong tumawag ng backup? Kasi tingin mo korap lahat ng mga pulis? Hindi. Pero alam kong may mga pulis na nagtatrabaho para sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng truck. Mabilis ang mga pangyayari. Pagbukas ng pinto, nakatutok agad ang baril ni Tauhan 1. Ekspertong nilundag ni Dambo ito. Nagpambuno ang dalawa. Ilang beses romolyo-rolyo pero walang makaagaw ng baril. Kahit na malaki ang katawan ni Dambo, hindi basta maagaw nito ang baril kay Tauhan 1 na tila eksperto sa combat. Nanigas ang 3 sa likod ng truck hanggang sa pumutok ang pinag-aagawang baril. Tumagos ang bala sa pinto ng truck na nakabukas. Natauhan si Junjun. Mang Upo, kailangan na nating umalis dito. Hinablot ni Junjun sa braso si Biko at mabilis na bumaba ng truck. Tinulungan niyang bumaba sina Biko at Mang Upo.
Parehong nanginginig-nginig ang mga tuhod ng parang kaedad ni Mang Panata. May umalingaw-ngaw na putok mula sa kaliwa ng truck. Nagkubli sa kanan si Mang Upo. Biglang may pumalakpak. Napalingon ang lahat, pati ang nag-aagawan ng baril sa isang lalaking may edad. Nakasalamin ito at ang mga pisngi ay humpak na humpak. Daig pa ang nagpa-buccal fat removal. Tiningnan ng lalaki si Mang Upo. Ang ngiti nito pang kontrabida. Bago pinuntahan ang mga nagpapambuno sa kaliwa ng truck. Dambo, tauhan Juan, mahusay. Pero, bakit kayo nagbabakbakan? Senyora, pulis siya. Sagot ni Tauhan Juan habang nakadagan kay Dambo. Nakita ni Junjun na nanginginig-nginig na si Biko. Lumunok si Junjun. Bahagya niyang piniga ang maliit na balikat nito. Tumingala ito at tiningnan ni Junjun nang makahulugan. Tumaas ang kilay ni Senyora. Kung ganon, bitawan mo na siya. Binitawan ni Tauhan Juan si Dambo. Isang kurap lang nakatutok na ang baril ni Dambo kay Senyora at ang baril ni Senyora nakatutok kay Dambo. GGPD, taas mga kamay. Pumalatak si Senyora at tiningnan ng makahulugan nito si Dambo bago mahinang sinabi. Mas maganda pang maupo na lang sa sopa habang buhay. Sa sobrang hina ng boses nito, hindi na narinig ni Mang Upo. Nanlaki ang mga mata ni Dambo at sumagot din ng kasing hina ng boses ni Senyora. Kesa magbarilan ng parang tanga, kagaya noong 1975. Sa kanan ng truck, walang kamalay-malay sina Junjun na sabay na nagbaba ng baril sina Senyora at Dambo. Tapos, pati sina Junjun at Biko wala nang narinig dahil lalo pang humina ang boses ng mga ito. Mga 1 minutong tahimik sa side ni na Dambo. Nagtataka na sina Junjun. Sisilip na sana siya pero biglang sumigaw si Dambo. Arestuin ko kayong isa-isa. Hindi kayo makakalusot sa batas. Ang dami mong satsat. Kasali ka ba sa amin o idadamay namin yung anak mo? Sagot ni Tauhan Juan na pasigaw rin. Sige, sasama na ako sa inyo. Huwag nyo lang idamay si Biko. Malakas na sagot ni Dambo. Tumawa si Senyora ng parang kontrabida. Madali ka naman palang kausap. Tauhan Juan, ihanda mo na si Dambo para sa Christmas party natin mamayang gabi. Naglakad papasok sa kuta ng tapyas sina Tauhan Juan at Dambo na hindi man lang lumingon kay Biko. Tay! Huwag kang sumama sa Christmas party nila! Pulis ka! Bad guy sila! Sinubukan ni Bikong habulin sina Dambo. Pero hindi siya hinayaang makawala ni Mang Upo at Junjun. Hindi napansin ng tatlo na nasa harap na nila si Senyora. Hinatak ni Junjun si Biko at ikinubli sa likod niya. Pinangako mo kay Dambo na hindi mo idadamay yung bata. Hindi kayong dalawang pakay ko. Hinarap ni Senyora si Mang Upo. Ang pakay ko, itong anak ng smuggler king. Ilang beses bumukas sara ang bibig ni Mang Upo. Tila napipina sa talim ng tingin ni Senyora sa kanya. Nairita si Junjun. Kilala ko tatay ni Mang Upo. Hindi smuggler king yun. Kung tungkol to sa truck mo na puno ng fake rice, nagkamali lang si Mang Upo. Hindi pinansin ni Senyora si Junjun. Mang Upo, alam nating dalawa na inutusan ka ng tatay mong kunin yung truck ko. Kabisado ko na ang style ng smuggler king.
Kapag pakiramdam niya, naaagawan ko na siya ng customer. Kung ano-ano nangyayari sa shipment ko. Lalong na-guilty si Biko. Nagkamali lang talaga ako ng kinuhang truck. Totoo yung sinasabi ni Junjun. Ang sinasabi mo, kinuha mo lang yung truck ko nang hindi ka inutusan ni Mang Panata. Napanganga si Biko. Kumunot ang noo ni Junjun. Tumaas na ang boses ni Mang Upo. Patay na si Tay nung kinuha ko yung truck. Wala siyang kinalaman doon. Patay na si Mang Panata? Tumawa ng parang kontrabida si Senyora at naglabas ng smartphone. Bakit namamanata siya? Kahapon lang, sa Milagrosong Katedral. Ipinakita ni Senyora kay Mang Upo ang picture ni Mang Panata na namamanata nga sa loob ng katedral. Nakisilip sila Junjun at Biko. Ilang beses napakurap si Junjun, pero talagang si Mang Panata nga ang nasa picture. Hindi inedit ito. Ngumiti si Senyora at kinuhanan ng picture si Mang Upo. Ang tagal ko nang iniimbita sa mga Christmas party ko ang tatay mo. Ngayong taon, siguradong hindi na niya matatanggihan ang imbitasyon ko. Sa sobrang shock, hindi napansin ni Mang Upo na kinawayan na pala ni Senyora si Tauhan 3 na 3/4 ni Dambo ang laki ng kaha at katabi na nila ito. Ikulong mo tong tatlong to. Siguraduhin mong hindi sila makakatakas. Itinulak ni Tauhan 3 si Mang Upo papasok na isang kwartong walang laman sa kuta ng tapyas. Narinig ng tatlo na nag-click ang deadbolt nito. Kahit narinig na ni Junjun na kumagat ang lock, sinubukan pa rin niyang buksan ang pinto. No surprise, hindi ito bumukas. Naghanap agad si Junjun ng ibang lalabasan. Nakakita siya ng malaking bintanang gawa sa salamin. Nawala ang hopes and dreams niya dahil kahit basagin niya ang salamin, nakakubkub ito ng rehas sa labas. Nagkatinginan si Mang Upo at Junjun. Nagkaintindihan silang nakakulong talaga sila. Mang Upo, ayos lang po ba kayo? Umiling si Mang Upo. Huwag mo muna akong kausapin. Gusto ko munang mapag-isa. Tumahimik si Junjun na mga ilang segundo bago tumango at humarap kay Biko. Napawoling si Mang Upo sa pinto. Hindi na niya napansin sina Junjun. Mas marami pang sangkap sa halo-halo ang feelings niya. Hindi na nga siya feeling empty. Sobra naman siyang napuno ng feelings. Feeling betrayed, abandoned, lied to. May kahalo pa itong identity crisis dahil buong buhay niya, iniisip niya anak siya ng banal na tao. Hindi ng pinakamalaking leader ng sindikato sa GG. Nang sumagi sa isip ni Mang Upo si Mang Panata. Nalunod siya sa mga gandang alaala nito. Naalala niya kung paano itong naging mabuting ama sa kanya. Kung paano itong hindi sumuko sa pananalangin para sa mga pangarap niya. Mali yung alam ni Mang Panata na pangarap niya pero still, hindi pa rin ito huminto sa kada dasal kahit na 65 na si Mang Upo at 87 na si Mang Panata. Hindi pa nagtapos doon noong nag-feeling empty si Mang Upo habang nagtutur sila together. Hindi sumuko si Mang Panata sa paghahanap ng gagawin ni Mang Upo para hindi na siya maging feeling empty. Nag-blur na ang paningin ni Mang Upo nang naalala niya na siya pa ang sumuko sa paghahanap ng pangarap niya noong time na iyon. Naramdaman ni Mang Upo na basa na pala ang pisngi niya. Umiling siya. Tumutulo ang luha sa mga pisnging kulay kaldero na sa hinagpis. Hindi niya dapat pinagdudahan si Mang Panata. Kahit na ano nangyayari at kahit ang tanda na nito, hindi ito sumuko sa kahit ano.
lalo na pagdating kay Mang Upo. Tapos, heto na naman si Mang Upo. Nagmumukmuk habang balak itrap ni Senyora, si Ma'am Panata, gamit siya. Hindi lang gamit siya dahil sa kagagawan niya. Noong nagsorry si Biko kanina, natunaw si Mang Upo sa awa dahil alam niyang na-guilty ito. Ngayon, matapos niyang makausap si Senyora ng face-to-face, na-realize niya na lahat ng ito ay nangyari dahil napagdesisyonan niyang i-drive ang truck ni Senyora. Ngayon, ang dami nang nadamay. Si Mang Panata siguradong malalagay sa peligro dahil mapipilitang umatid ng Christmas party ni Senyora. Si Junjun galing palang nagka-existential crisis dahil natanggal sa trabaho at na-kick out sa bed space niya, nalagay sa delikadong sitwasyon. Si Biko, 9 pa lang. Sa halip na turuan ng tama at protektahan ni Mang Upo, hindi na nga naprotektahan ni Mang Upo. Siya pa ang tinuruan nito. Si Dambo, matinong pulis. Ngayon napilitang sumali sa sindikato para protektahan si Biko. Lahat ng ito dahil kay Mang Upo. Dahil 66 years old siya, na walang pinagkatandaan. Lahat ng tao sa paligid niya, pati 9 years old, mas marunong pa sa kanya. Tapos, kumpara sa lahat ng naidamay niya, siya palagi ang unang sumusuko. Puro kasi upo sa sofa ang alam niya. Gustong sumigaw ni Mang Upo sa inis sa sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niyang dumampot ng ramdong na gamit na babasagin at ibalibag ito sa dingding. Sabi sa Pecan Fines, nakakatulong iyon sa anger management. Tatayo na sana si Mang Upo para gawin ito pero wala nga palang laman ang kwarto. Maliban sa kanilang tatlo ni na Junjun. At sa gold na plake sa dingding na ngayon lang niya napansin. Binasa ni Mang Upo ang nakasulat. Mas maganda pang maupo na lang sa sofa habang buhay. May mga nakasulat pa sa ilalim ng coat. Pero masyado nang maliliit ang letra kaya hindi na nabasa ni Mang Upo. Bumuga sa konsumi si Mang Upo at tiningnan ng masama ang buwisit na coat. Kung sino man nagsulat nito, hindi alam ang ibig sabihin ng maupo sa sofa habang buhay kagaya niya. Ay, yoko na ng ganito. May paninindigang tumayo si Mang Upo mula sa sahig. Paglingon ni Mang Upo sa dalawang kasama, nagulat siyang may hawak na smartphone si Biko. Dahil kinuha lahat ni Tauhan Juan ang mga phone nila kanina. Ano ba yan? Kanina pa tayo dito. Ngawit na yung kilikili ko kakahanap ng signal para mag-internet at kumontak ng pulis. May calling card ka naman pala ni Megaphone sa bulsa mo. Reklamo ni Biko sabay hampas kay Junjun. Hablot ng calling card at dial ng number. Umirap si Junjun. Sorry ma'am, nakakalimutan kong nasa bulsa ko yung calling card ni Megaphone. Busy kasi akong kumbinsihin ka na hindi lang ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung sino may pinakamalaking mali. Yung dalawang kumag na nag-recruit sa'yo o tong tapyas. Saan nyo nakuha yung phone? Kinuha ni Biko sa bulsa ni Tauhan Tri kanina. Pumalatak si Biko at pinindot ang speakerphone. Shh! Nagre-ring na! Inis na bumuga si Junjun. Hello? Officer Megaphone! Tulungan niyo ako! Kinidnap ako ng tapyas! Nasa kuta po nila ako! Kinuha nila tatay ko! 9 pa lang po ako! Nangidnap ng 9-year-old ang tapyas! Bata! Kumalma ka! Sabihin mo sa akin kung nasan yung kuta. Pupuntahan kita. Hindi ko po alam. Kinulong po nila ako. Ano itsura ng kuta nila? Wala ka bang naalalang landmark? Kahit ano?
Malaking building po na kulay white yung kuta nila. Napalingon si Biko sa labas ng bintana. Sa labas po ng bintana po. Puro damuhan po. Huwag kang mag-alala. I-track ko tong tawag mo. Pupuntahan na kita. Pagkatapos ng tawag, natahimik ang tatlo sa kwarto. Tapos sabay na nagsalita sina Mang Upo at Biko. Mang Upo, sorry po. Kasalanan ko lahat to. Napahinto ang dalawa. Ako na mauuna. Ako ay nag-introspect kanina. Na-realize ko, kasalanan ko lahat to. Umiling si Biko. Mang Upo, ako may kasalanan. Sa akin nagumpisa lahat to. Ako nagpamodo sa inyo. Ako nagsabi na kunin yung mga gamit nyo. Ako nagturo ng maling truck. Iniisip tuloy ni Senyora si Bang Panatang Smuggler King. Pumalatak si Junjun at napahilamos ng muka. Nagtaas ng kamay si Mang Upo at umiling kay Biko. Oo, ikaw nagumpisa. Pero ako ang matanda. Ako ang 66. Dapat sinabihan kitang hindi tamang manguha tayo ng truck. Dapat nagsabi tayo sa pulis. Dahil sa akin, napahamak na tayong tatlo. Pati si Dambo at si Tai. Tumango si Junjun. Yan yung sinasabi ko kanina pa, Biko. Maraming involved dito. Huwag mong suluhin. Tingnan mo, alam rin namang Upo na may mali siya. Hindi kumibo si Biko. Sorry, Junjun. Bago nangyari lahat to, alam kong nagka-existential crisis ka. Hindi na nga ako nakatulong. Nadamay pa kita rito. Biko, sorry kasi sa halip na turuan kita, ako pa tinuruan mo. Pati tatay mo, nadamay pa sa kagagawang ko. Suminghot si Mang Upo. Patawarin ninyo ako. Ako matanda sa ating tatlo. Pero ako pa ang unang sumusuko. Mula ngayon, hindi na ako magpapabigat. Nagpahid ng luha si Biko. Okay na, Mang Upo. Masyado nang madrama. May mali rin naman ako. Parehas lang tayo. Huminga ng malalim si Junjun at tumango. Apology accepted, Mang Upo. Ang importante, na-realize nyo ng mga bagay-bagay. Natahimik ang kwarto maliban sa mga hikbi ni Biko. Sa tingin nyo ba, sumali talaga sa tapyo si Tai dahil sa akin? Hindi ko lang alam. May kakaiba kanina. Parang may weird. Humina boses nila. Tumahimik. Tapos biglang lumakas. As in nakasigaw na. Napaisip si Biko sa sinabi ni Junjun. Medyo nagkapag-asa siya. Sa sobrang stress, hindi na niya napansin na may weird nga pala sa pagkakasali ni Dambo sa tapyas. Dahil hindi alam ni Mang Upo ang sasabihin, tinapik-tapik nito ang balikat ni Biko. Biglang nadurog ang pinto. Si Officer Megaphone pumasok sa silid, may hawak na baril. GGPD! Taas mga kamay! Pagkakita ni Officer Megaphone kay Mang Upo na nakahawak sa balikat ng umiiyak na Biko, pumula ang mukha niya sa konsumi. Tinutukan niya ng baril si Mang Upo. Ikaw na naman? Layuan mo yung bata! Namukhaan niya si Junjun at tinutukan din ito. Layuan niyo yung bata! Taas yung mga kamay niyo! Nangangaykay na tumalima ang dalawa. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, please like, comment, share, and subscribe. Pwede rin po kayong mag-donate sa Ko-fi. www.ko-fi.com/redpaul. Merry Christmas!
Marami pong thank you po. Gaya ng sinabi namin sa umpisa nito, ang susunod na episode ay last na po para sa spin-off na ito. Kita-kita tayo sa spin-off finale coming very soon.